may mga nag-testify na si Sara Elago mismo ang nag-recruit sa kanila papuntang NPA. Dinideny niya yan. At ang palusot ng mga grupo na yan, hindi na nila kontrolado kung mapunta man sa NPA ang mga miyembro nila. In other words, wala silang pakialam. But ang relationship na ito ng kabataan at teroristang NPA ay hindi lang one way. Hindi lang from kabataan papuntang NPA. Ano naman ang explanation ninyo for recruiting active NPA members papuntang kabataan para tulungan kayo sa kampanya? Jason Rafales. He was an active member of the NPA in 2018 when he was installed by Kabataan Party List to become its president ng Kalbiga Samar Chapter. Ang sabi niya, ang Kabataan Party List mismo ang lumapit sa NPA para tulungan ito sa kampanya. Sabi niya sa affidavit niya mismo, siya ang nanghihikayat sa mga tao na iboto ang Kabataan Party List at ginagawa niya ito kasama ang mga rebelde habang sila ay may mga hawak na armas. Si Ray Christian Sabado ng Anak Bayan. In 2014, he was indoctrinated with maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Kasama sa course na ito yung pag-discuss ng kalagayan ng Pilipinas, bakit naghihirap, at ano daw ang solusyon? Umawak ng armas at sumama sa armadong pakikibaka. In 2015, he became a member of the Communist Party of the Philippines, ang CPP. And in 2016, he was transferred to Kabataan Party List. He was an active member of Kabataan when he became a member of the New People's Army o NPA. In fact, in 2019, kasama pa niya si Elago na rumisponde sa demolition na naganap sa Bayview Drive sa Parañaque. Documented yan. According to these former rebels, ang Kabataan Party List ay tinatag mismo ng CPP. Ang Kabataan Party List ay katuwang sa pagpapatibay at pagpapalakas ng NPA. Nagsisinungaling si Rene Ho nung sinabi niya na walang kahit anong relasyon ang Kabataan Party List sa mga rebelde. Malinaw na malinaw ang connection na yan sa kanilang history.